Paramount Life and General Insurance Corporation kapag may pagsubok. Inoto ko! Tuk-tuk! Heart attack po! Let's look at mag-aral ha. Dad! May kasama kang madaling kausap. Katulog mo kaming naghahanda at nagpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation. Madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Pag-ibig Fund is offering a penalty condonation program for unregistered or delinquent employers who have not yet enrolled their company and employees for fund membership or have failed to collect Pag-ibig contributions. The program is open until June 30, 2012. For more information about the program, please call the Pag-ibig hotline at 724-4244 or visit the nearest Pag-ibig Fund branch in your area or email employerpencon@pagibigfund.gov.ph. Live mula sa studio ng RMN DZXL 558 Radyo Mo Nationwide. Sumasa inyo ang programang gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International is brought to you by Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. May 5. Medyo maulan na at medyo hindi na tayo parang nilalagnat. Ito po si Tita Lou Medina dito sa gabay ng OFW International, the only OFW radio program with simulcast partners abroad like in Hong Kong around 9:15 to 9:30 and around 9:30 to 10. Maririnig po tayo sa K102.3 FM sa Singapore. Siyempre, ilang Sabado ba natin hindi nakasama si Jonas? Marang aming racket sa Tagaytay. Tagaytay nga ba yun? Jonas, magandang gabi. Magandang Hindi kita marinig. magandang gabi po sa mga nakikinig sa atin at na-miss ko po kayo ng ilang linggo. Talaga? Ano namang racket mo sa probinsya? Kung ano na pong racket ang nilaunch natin. Hindi nga alam. Rotarian ka na? Hindi pa rin po. Yan, yung mga Rotarians po na nakasama natin sa Tagaytay. Yan. At Kumusta syempre, po kayo? meron tayong abogadong guest mamaya. Naku, ano na kayo? Maghanda kayo sa inyong mga tanong. Meron tayong 2-in-1. Taga-ECC siya. Yung mga empleyado dyan na nagkasakit, na aksidente, natake sa puso sa trabaho, o namatay. Naku, meron palang ECC. Ano ba ang ECC? Employees Compensation Commission. At makakasama natin mamaya si Attorney Jonathan Villasoto, OIC, Deputy Executive Director ng ECC. Pabatiin na natin si Attorney Villasoto. Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi sa iyo at Tita Lou at sa mga tagapakinig ng DCXL kasama mo. Yes. At syempre si Yapi. Hello, good evening sa lahat ng ating mga listeners. Yun lang. Okay, si Jackie nandyan. Pwedeng tumanggap ng inyong tawag 8822-2376 at 8822-2378 at si Kuya Ray Alvesa at siyempre si Eugene Izon, kasama pa rin si Louie. Hi Ate May, 9:04 ang ating oras. Siyempre alam nyo na panood ko sa YouTube yung isang OFW na nalapnos-lapnos talaga ang kanyang balat. Nakuryente siya, di ba? Nakuryente ba yun? Basta nakita ko Tita Lou, talagang kawawi. Siya taga Nueva Ecija at ang kanyang pamilya ay nagwo-worry dahil hindi siya makauwi. Talaga yung balat niya, no? Talagang nagsag, nagdikit na. No? At siyempre, ang OWA po ay anniversary pala. Naku, sana makausap natin si OWA Administrator Carmelita Dimson. At siyempre, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. At maraming salamat sa Pag-ibig Fund, ang SSS, at ang PhilHealth. Mamaya, makakausap din natin sa ilang katanungan si Mr. Greg Rolyoda ng PhilHealth, Vice President Corporate Communications. 9:05 ang ating oras. Commercial muna tayo, Kuya. Saan panig ng mundo ang buhay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man,
Ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Okay, para sa lahat ng overseas Filipino workers, pagkatapos magbayad ng taon ng premium sa PhilHealth, mahalagang iwanan sa inyong pamilya dito sa Pilipinas ang inyong Member Data Record or MDR. Ito ang pangunahing dokumentong kailangan sa pag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth sakaling isa sa miyembro ng inyong pamilya ay magkasakit at kinakailangan mo ospital. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Overseas Workers Program Lifetime Membership Team sa 441-7444 or mag-text sa 0918-963-5396 or mag-email sa owp@philhealth.gov.ph o ilike ang OWP PhilHealth sa Facebook. Alicia Bartolome, Pag-ibig member since 2001. Matagal din akong OFW sa Dubai. Kahit kabayo man, matatapos din ang kontrata. Mga pangarap ko, di ko na paghandaan. Pangarap ni Alicia Bartolome, naglaho, binuhay ng pag-ibig. Laking salamat na lang, matagal na akong Pag-ibig member. Nabigyan ako ng multipurpose loan. Puhunan sa aking mini-store. Kaya forever Pag-ibig ako. Susunod, housing loan naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Dear Mommy, kamusta ka na? Marami ka na po bang friends dyan sa Hong Kong? May SSS po ba sila? Sali niyo po sila. Kasi pwede tayo manalo ng prizes. Pwede ka na po ulit umuwi. Magkasama na naman tayo. Kasi Recruit new or inactive OFW members sa SSS Member Get Member Promo. Para lahat may benepisyo, may chance pa manalo. Join na! Until June 30 lang. Visit sss.gov.ph for details. tapos, swimming tayo sa Boracay. Kayo'y nakikinig sa gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Okay, balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Jonas, balikan natin ang ating guest. Importante ito kasi mas sikat ang SSS kaysa sa ECC. Pa-explain nga natin kay Attorney Jonathan Villasoto ng ECC. Siya yung OIC Deputy Executive Director. Ano po ba ang ECC? At ano pagkakaiba nito sa SSS? Correct. Parang iisa lang kayo sa under Department of Labor and Employment, di ba? Ito po ang relasyon ng SSS sa Employees Compensation Commission. Meron po tayo mga tinatawag na sickness benefits ang SSS. Pero kung yung pong kanilang sakit o pinsala na tinamo sa kanilang katawan ay maituring na dahil sa kanilang trabaho o nagkasakit sila habang sila ay nagtatrabaho at ang naging sanhi po yung kondisyon ng kanilang pagtatrabaho. Bukod po sa SSS benefits, meron po sila makukuha ang EC benefits o Employees Compensation Benefits on top po ng SSS benefits. Ang pagpapile po nito, ito po ang relasyon ng SSS sa ECC. Hindi po natin maiaalis ang SSS sa ECC. Kung kayo po ay magpapile ng inyong EC claim, mag-uumpisa po ito sa mga branches ng Social Security System. At kung po itong claim na ito ma-deny ng SSS, maaari po kayong mag-apila sa Employees Compensation Commission. So, diyan po tumatakbo ang relasyon ng SSS at ng ECC, particular po sa Employees Compensation Claims. Okay, kagaya na sinasabi ko kanina, kung kayo po, Jonas, kung ikaw ay nagkasakit, inatake sa puso, while on duty, halimbawa, gwardiya ka, ikaw ay nagkasakit, or naputulan ng daliri sa isang makina habang ikaw ay nasa factory, meron ka palang makukuha ang benepisyo mula sa ECC. Sa ECC. Attorney. Biglang lino ko lang po yung nagkasakit habang nagtatrabaho. May distinctions po kasi kung ang tinamang pong
nangyari po sa empleyado ay aksidente or pagkakasakit. Kung siya po related sa trabaho bukod talaga. po doon, yung pong tinatawag nating aksidente, halimbawa po siya ay nadulas o nahulog o nabagsakan ng kung ano mga mabigat na bagay habang siya nasa trabaho at naging dahilan po yan para hindi siya makapasok sa hospital. Yan po ay pwede po yung makonsider as compensable work-related. Pagdating naman po kung siya na-stroke o nagkaroon po ng atake sa puso habang siya nasa trabaho, hindi po yan automatic. Oo nga naman kasi kung nakabayaan naman siya sa lamon. Tama po yan. Sa katawan niya. Pagka titingnan pa po ng medical evaluators kung yung pong medical circumstances ay pumupunta po sa talagang work-related. Oo, hindi siya health conscious kahit na, di ba? Pero syempre, mahirap patunayan yun. Papatunayan lang. Kasi syempre, mayroon po tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa mga chemicals na pwede maka-apekto talaga sa health nila. So, yun yung mga ipuprove. Tama po yun. Kung sa tagal po ng kanilang pagtatrabaho at exposed po sila matagal sa mga nakakalasong chemical, maaaring maka-apektos po sa kanilang baga o sa kanilang balat. Yeah. At kung yan po ay mapatunayan nila na yung po kanilang kondisyon ng pagtatrabaho, naging sanhi po ng kanilang pagkasakit, maaari po sila mabigyan ng benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program. Okay, nasa line si Lorna. Lorna, may katanungan para kay Attorney Villas Soto. Magandang gabi. Good evening po. Okay, ano ang katanungan mo sa ating guest dito sa DZXL? Ma'am, itatanong ko lang po yung nangyari sa akin. Ako po ay isang nagtatrabaho dito sa atin at nagkaroon po ako ng aksidente. Anong aksidente yun? Anong aksidente? Ako po ay nadulas at yung kamay ko po nagkaroon ng fracture. Anong trabaho nyo? Ako po ay isang cook. Okay, so ano ang katanungan mo? Kung ako po ba ay makakakuha ng benepisyo samantalang yung trabaho ko po hindi kami under contract. Ibig sabihin, nadulas ka habang ikaw ay nagluluto? Opo. Baka hindi ka tumitingin na may saging pa lang. Anong nangyari? Meron ba siya makukuha, Attorney? Ganito po. Magandang gabi po, Binibining Lorna. Opo. For purposes po ng pagpapile ng easy claims, kayo po ay merong SSS contribution na hinuhulugan po ng inyong pinagtatrabahuhan. Tama po ba yon? Actually, wala po eh. Ano po ang nature ng inyong membership sa SSS? Kayo po ba ay voluntary o compulsory? Hindi ka member ng SSS? Hindi po. Okay. Ganito po. Pero meron po kayong employer o meron po kayong pinagtatrabaho na nagsasabi kung anong oras po kayo magtatrabaho? Opo. Anong araw po kayo magtatrabaho? Tama po ba yun? Opo. Pero hindi po kayo hinuhulugan sa SSS. Tama po ba yun? Hindi po. Opo. Separate pong kaso, maaari nyo silang reklamo sa SSS. Yun naman po mga hindi hinuhulugan o hindi nare-report sa SSS, not necessarily hindi na po yan covered ng ating Employees Compensation Program. Kung mapapatunayan po ninyo na meron po kayong pinagtatrabahoan na siyang nagsasabi sa inyo kung anong araw kayo magtatrabaho, kung anong oras kayo magtatrabaho, at sila na rin po ang nagbibigay sa inyo ng direksyon kung ano po ang nature ng inyong trabaho, maaari po kayong pumasok sa tinatawag na employee-employee relationship na nagiging batayan po para maging covered, para ma-cover po kayo sa ilalim ng Employees Compensation Program. Ganito po ang pwede nyong gawin. Pumunta po kayo sa alinmang branches ng SSS na malapit sa lugar na inyong pinagtatrabaho o sa lugar ng inyong tahanan. Opo. Maaari po kayo mag-file doon ng inyong Employees Compensation Benefits. Opo. Ilang taon na po ba kayo? Ilang buwan na po kayo nagtatrabaho? Actually po, kulang-kulang na po ako doon na 9 years. 9 years. Oho. So, Aksidente po ako 3 years mahigit na. 3 years mahigit na. So, hindi ko po muna i-discuss ang merito ng inyong kaso. Mas mabuti po makapag-file kayo ng inyong Employees Compensation Claim sa SSS. At kung ma-deny po yan ng SSS, maaari po kayong sumulat sa Employees Compensation Commission para po kayong makapag-apila ng inyong kaso. Salamat po. Salamat din po. Meron pa po ako isang katanungan. Okay. Meron po ako isang napagtrabahuhan din. Yung kasama ko po ay naputol yung 3 daliri.
Napaka-safe po ng inyong pinagtatrabaho. Opo. Yung una pong napagtrabaho ko. Actually, yung daliri niya, 3 yung naputol sa makina. Pero sinagot po to nung pinaka-boss namin, yung gastusin niya. Pero wala po siyang, ano din po siya, ano siya ng benepisyo, pero hindi siya binayaran. Hindi po binayaran ng sinap sa SSS. Opo. Yung pagka-aksidente niya, hindi siya binayaran. Sinagot lang yung mga bayarin niya sa ospital. So, lumalabas po na talaga may pinagtatrabahoan kayo, may sumagot po ng gastusin niyo sa ospital. So, kung ano man po yung pinayo ko sa inyo, maaari niyo rin po sabihin sa inyong kasamahan na naputulan ng daliri. Ano po? Pwede po kayong magsama na pumunta sa SSS branch, sa alinmang SSS branch, para po makapag-file ng inyong easy claim. Ano po? Opo. Salamat po. Okay, maraming salamat. 9:16 ang ating oras. Babalik ang programang Gabay ng OFW International. Dinawin ko lang kasi sa ECC makakakuha lang na benepisyo, hindi makakakuha yung mga domestic helpers. Pero yung mga seafarers makakakuha, mga sea-based. Bakit po ganun? Bakit hindi pareho? Ganito po kasi ang distinctions ng land-based at saka sea-based. Dahil nga po ang mandato, ang requirement ng batas ay yung po mga compulsory members. Ibig sabihin po ng ating tinatawag na compulsory members, meron pong employee-employee relationship, at kung meron pong employee-employee relationship, ang kanila pong remittance o contribution sa SSS ay meron pong employer share at meron pong employee share. Sa ngayon po kasi nagkakaisa ang mga organisasyon ng mga seamen na yung po nga mga manning agencies ay register sila. At bukod po doon, hulugan pa po sila ng contribution sa SSS. So, nagkakaroon po sila ng compulsory membership sa SSS. Ito po mga land-based, hindi pa po nagkakasundo ang mga manning agencies dito po sa Pilipinas na register sila as compulsory member po ng SSS. Okay. So, yun po ang distinctions. Okay, Jonas, babalik tayo. 9:17 ang ating oras. Ilang paalala lang mula sa ating mga sponsors dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Kausap po natin si Attorney Jonathan Villasoto ng ECC. So, standby lang. Si Ramon, jeepney operator. At si Felix, jeepney driver. Felix! Buti magaling ka na! Mahirap pagkasakit, bossing. Walang kayod, walang kita. Dahil walang SSS. Walang sickness benefits. Problema lalo pagtanda ako. Bossing, narinig ko sa radyo. Kami raw pala mga driver. Dapat pinagbabayad sa SSS ng mga operator. Oo nga, dapat may SSS. Para iwas kaso at kulong. Tama, bossing. Pag may SSS, may mga benepisyo. Sige, pupunta ako sa SSS para sa membership natin. Buti na may SSS. May seguridad ako at ang aking pamilya. Ang SSS, katahimikat natin. Okay, ongoing pa rin ang member-get-member raffle promo ng SSS. Napakadaling sumali. Hikayatin lang ang kasamang OFW na maging active SSS member at manalo ng maraming papremyo. Ang SSS member-get-member promo ay hanggang June 30. Grand draw is on September 7 this year. For more information and details about the program, visit the SSS website at www.sss.gov.ph or call SSS 920-6446-255. Isa panig ng mundo, ang buhay namin kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Para sa mga kababayan nating OFWs, patuloy pa rin po ang advance payment. Para sa PhilHealth, ang mga OFW members ay maaaring mag-advance payment ng 2 years or maximum ng 5 years sa buong taon ng 2012. Ang premium payment ay 1,200 pesos lamang bawat taon. Ito po ay discounted rate dahil sa susunod na taon, ang premium payment ay 2,400 na bawat taon.
Maraming salamat sa Pag-ibig Fund. Pag-ibig Housing Loan borrowers who are remiss in their payments now have a chance to update their accounts through the fund's housing loan restructuring and penalty condonation program. This program will run until June 30, 2012. Qualified to apply are borrowers whose accounts are in arrears for at least 3 months. For more information, please call the Loans Management Group at telephone numbers 654-7276, 654-6559, 654-7241 or 654-7294. You may also call the Pag-ibig hotline at 724-4244 or get in touch with the provincial branch nearest you. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan na 9:20. Nintay natin yung Hong Kong. Yan, namimiss ko na si Tita Carrie. Oo nga, ba't hindi sila tumatawag? Anyway, okay lang kasi meron tayong attorney ngayon. So, attorney, pwede ba natin pag-usapan? Bukod doon sa ICC, meron kami mga isisingit na legal advice. This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Yan, Jonas, baka meron ko itanong na legal advice. Kanina nakwento ko, problema ito ng mga OFW. Sigit lang natin, balikan natin ICC, ano? Sige, Tita Lou. Yung mga OFWs na padala ng pera sa Pilipinas, syempre walang accounting, mag-asawa kayo, walang resibo, di ba? May nagrereklamo sa atin na padala sila ng padala. Itong mga OFW na ang mga asawa tambay sa sa probinsya, bili ng motor, bili ng tricycle, bili ng kung anik-anik. Walang accounting, walang resibo. Tapos nag-away. Naghiwalay. Nainis at sinisingil niya. Kasi mga binili kong motor dyan. Wala ka namang katibayan na pera mo yun eh. So, ano ba ang may papayo niyo sa mga OFWs na nakikinig online ngayon, di ba? Para ma-protection na nila ang sarili nila sa mga tarantadong mister na yan. Attorney, paano? Programang Midnight Advice. Advice talaga. Kasi maraming ganyan na sumusulat sa atin. Naisahan si Mrs. ni Mister. Maaari pong pumunta na sa puntong hiwalayan na talagang magkaroon na sila ng separate na property, na magkaroon sila ng account kung ano yung para kay Mrs. at saka para kay Mister. So pagka po sa puntong dumating na sa talagang hindi na magkasundo yung mag-asawa at talagang kinakailangan ng paghiwalayan yung kanila pong mga pag-aari, kinakailangan po silang pumunta sa husgado. Pero attorney, tama po ba? Alam ko, pagkakaintindi ko rin, kahit, alimbawa, yung isa lang sa kanila nagkatrabaho sa abroad, yung isa na iwan dito para asikasuhin ng pamilya, you would consider all the properties na pinadala o binili sa pamagitan ng pera ng OFW as conjugal property. Tama po ba? Sa punto pong lahat ng naipundar mula po sa pera na ipinadala, lahat po yun ay maaring ituring na pag-aari ng mag-asawa. Kahit wala pong kahit trabaho. tambay lang si Mister Tama at po yun. nagsasabong lang Dahil po sa lang. intensyon ng ating family code na magkaroon po ng talagang sa konsepto po ng mag-asawa na kung ano po yung pag-aari ng isa, magiging pag-aari na po ng dalawa. What is mine is yours. What is yours is mine. Kung wala po silang wala po silang agreement bago po sila ikasal. Kung wala prenuptial agreement. Tama po yun. Okay. At saka kasi parang tama ba, attorney, ang presumption ng batas, sige, ikaw yung nagkatrabaho doon, yung naiwan naman dito, inaasikaso naman yung pamilya. Minsan nga, madalas nga, Tama hindi po yun. Dapat minsan nga kumakaliwa pa. Diba? Yung sumakabilang bahay. Kabilang bahay. Maraming ganyan, kaya, di ba napansin mo, attorney, sabi ng isang kaibigan naming abogado rin, dumami yung mga OFWs, lalo yung mga misis na nag-abroad, tumatapang mga misis, sumbat, tambay ka, lahat ng padala ko. Saan mo dinadala hanggang sa maghiwalay? Dumadami daw yung mga annulment cases, no? Malungkot na katotohanan, pero totoo yan. Nangyayari po sa isa pang epekto ng matagal na paghiwalay ng mag-asawa. Opo. Hirap kasi buhay. Oy, ano lang yan? Bonus lang yan, ha? Kasi pag-uusapan natin ngayon all about ECC. Legal advice? This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Di tumawag ang Hong Kong 9:24 ang ating oras. O okay lang para masolo natin si attorney. Attorney, yung bang sakit sa puso, kung ikaw ay inatake sa puso habang ikaw ay nagtatrabaho, halimbawa, ito ba ay compensable? Marami po pong tinitingnan dyan ng ating mga medical evaluators, pero
not necessarily nagkaroon po ng heart attack habang nagtatrabaho o habang kahit po nasa labas ng pinagtatrabahuhan at nagpe-perform po ng duty, habang kagaya po ng mga messenger o collector na inatake po sa puso habang nasa kalsada o nasa labas, may mga ibang conditions po na tinitingnan ng ating medical level. So, diyan po bang napakabigat nung trabaho niyang ginawa para po pagmula ng sakit sa puso, laban naman po sa lifestyle o medical history nitong taong ito. Bago po siya magkaroon ng atake sa puso, papapasok pa rin po ang factors ng kanyang personal and social history. Meron po bang history ng diabetes? Meron po bang history ng cigarette smoking o alcoholic beverage drinking? Lahat po yan kinukonsider ng ating mga medical evaluators. Kung inatake siya sa bahay, hindi na pwede. Depende pa rin po ano po ba yung pinanggalingan niyang trabaho bago po siya magkaroon ng atake sa lahat po yan. Lahat po yan papasok sa pag-evaluate po ng mga easy cases. So, anong mga dokumento ang dapat handa o ipresenta mag-claim na po sila? Kasi medyo mahirap patunayan yan na baka nagsinungaling na hindi naman pala sa work site. Maaari po niyang gamitin yung kanyang medical records, yung pong opinion ng attending physician niya. Lahat po yan papasok sa pag-evaluate ng employees compensation cases. Okay. Kasabay na rin po yung mga medical findings.